Mataas na ang sikat ng araw na mapagpasyahan ng magkaibigang Artemis at Melchor na manghuli ng baboy ramo sa kagubatan. Kahit masyadong mainit ang panahon, natatabunan naman ng malalaking punong kahoy ang gitna ng gubat kaya makulimlim pa rin sa loob nito. Melchor, halika rito! Tulungan mo akong ihanda itong bitag natin. Saglit lang, Artemis! Pinapatalas ko pa tong sibat ko. Bakit ba kasi ngayon mo pa yan inaatupag kung kailan nandito tayo sa gubat? Marami akong ginagawa sa bahay namin kanini. Nakakalimutan ko tuloy gawin to. O sige, bilisan mo na lang dyan. Nang matulungan mo ko. Di ko kayang gawin to mag-isa, no? O sige pre, saglit lang to. Malapit na ako matapos. Makalipas ang ilang minuto, tapos na nga si Melchor sa kanyang ginagawa. Kaya agad nang natulungan si Artemis sa paggawa ng kanilang bitag. Kung mahuhulog dito ang baboy ramo, ay tsak na wala nang kawala pa. O yan, tapos na tayo. Doon na naman sa kabilang dako ang lalagyan natin ng bitag. O sige pre, mga ilang bitag ba yung gagawin natin sa gubat na to? Mga 7 siguro, kung kaya natin. Ano, kaya ba? Aba, kayang-kaya no? Kahit gawin pa nating 10. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang ginagawa. Marami silang inilagay na bitag sa loob ng kagubatan upang mas malaki ang pagkakataon nilang makahuli ng baboy ramo. Pagkatapos nila rito, nagpahinga muna ng ilang minuto ang dalawa bago sila lumakad at nilibot ang buong gubat upang maghanap ng mga baboy ramo. Hindi nagtagal, may nakita na sila. Ihanda mo na yung sibat mo, Melchor. May nakita na ako. Talaga? Nasaan? Ayun nasa gilid ng puno. Madali ka. Naku, oo nga. Mukhang sinaswerte tayo ngayon. At matabang baboy ramo yung una nating nakita. Ay nako, saka mo na sabihing sinaswerte tayo kung mahuhuli natin yan pre. Oo nga no. O sige, tara, habulin na natin. Nagugutom na ako eh. Hinabol na nga ng dalawa ang matabang baboy ramo. Tiniyak nilang papuntahin ito sa direksyon kung saan nila nilagay ang mga nakakalat na bitag sa kagubatang yon. Tinangkaring patamaan ni Melchor ng kanyang sibat ang baboy ramo. Ngunit hindi niya ito matsyempuhan. Lubhang mabilis at mailap ang nasabing nilalang. Uy, Melchor! Mag-ingat ka ha. Baka ikaw pang mahulog dyan sa bitag natin eh. Tatanga-tanga ka pa naman. Hindi mapigilan ni Artemis na matawa habang hinahabol nila yung baboy ramo. Naalala na naman kasi ng binata kung paano nahulog ang kaibigan niya sa ginawa nilang bitag noon dahil sa pagiging lutang nito. Grabe ka naman pre. Kung makatawa ka, parang wala lang tayong hinahabol na baboy ramo ha. Pasensya na, naalala ko lang yung nangyari sa'yo nung nanguhuli tayo eh. O ano, habulin ba natin yung baboy ramo o aasarin mo lang ako habang buhay? Ito naman pinag-iingat ka lang. Ewan ko sa'yo. Kung kaya ang patamaan ko nitong sibat. Yun kung matatamaan mo ako. O sige na, abulin na nga lang natin yung baboy ramo na yan. Aba dapat lang no, baka makatakas pa yan. Ipinagpatuloy na nga ni na Artemis at Melchor ang paghabol. Mabuti na lang at hindi nawala sa paningin nila ang hayop na ito sa kabila ng kanilang pagdadaldalan. Sanay na kasi sila rito dahil ilang taon na rin silang nangangaso. Dahil sa bilis tumakbo ng baboy ramo, inabot sila ng lampas 1 oras bago makarating sa bahagi ng gubat kung saan naroon ang isa sa kanilang mga bitag. Malapit na makatapak ang baboy ramo sa kanilang mga panilo. Kaya agad na kumilos si Melchor at pinatamaan ito ng kanyang sibat. Tagumpay itong natamaan at tuwang-tuwa ang dalawa na magwala ang baboy ramo. Hanggang sa tuluyan na nga itong nabitay ng mahigpit. Tagumpay! Nahuli natin pre! Oo nga Artemis! Halika! Ibaba na natin at nang makatay na natin yan! Nagtulungan ng dalawa sa pagbaba ng baboy ramo. Lalo na't nagpupumiglas ito. Duguan na rin ang naturang hayop sa ninang sibat ni Melchor na tumama sa katawan nito. Pagkababa ng baboy ramo, inilabas kagad ni Artemis ang dala niyang punyal saka ito tuluyang binawian ng buhay. Tsak na mabubusog tayo nito ngayon, pre. Oo nga. Halika na, pumunta na tayo sa sapa para mahati na natin to at malinisan. Masayang nagtungong dalawa sa pinakamalapit na sapa.
Sakahin natin ng tama ang nahuli nilang baboy ramo. Hindi na rin nila tinanggal ang mga bitag na nagkalat sa buong gubat dahil baka may mahuli pa sila kinabukasan kung sakaling mangangaso ulit sila. Tsak din naman walang taong mabibitag doon dahil hindi naman ito nakatago. Hayop lang ang mahuhuli nito. Naglalakad na pauwi ang magkaibigan. Habang bitbit nila ang kanikanyang hati ng karne. Napadaan sila sa isang batis. Hindi inaasahan ng dalawa ang kanilang nakita mula rito. Artemis, pre, nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo naman no, hindi naman ako bulag no. Oh, gandang sirena oh. Lumalangoy sa malinaw na tubig ng batis. Sobrang puti at napakakinis. Sira ulo, huwag na nga nating tingnan at umuwi na tayo. Uy, saglit lang pre. Ang ganda niya oh, di ba? Oo na, pero kung mahuli tayo niya na nakasilip sa kanya habang naliligo siya, talagang ikaw ang sasakalin ko. Hindi naman tayo mahuhuli no. Saglit lang. Panoorin muna natin siya. Minsan lang tayo makakita ng ganito ekseni no. Huy, tumigil ka nga Melchor. Bastos mo ah. Tara na, umuwi na tayo. Kahit anong pilit ni Artemis na umuwi na sila, hindi nagpatinag si Melchor. Aliw na aliw ang mga mata niya habang pinapanood ang isang magandang binibini na lumalangoy sa batis. Sino kayo yung magandang dilag na yan, Artemis? Ngayon ko lang siya nakita sa nayo natin eh. Aba, di ko rin kilala no. Ano ba? Umuwi na kasi tayo. Hinila ni Artemis ang damit ng kanyang kaibigan. Ngunit nagpumilit si Melchor na wag mo nang umalis. Dahil dito, nakalika ng ingay ang dalawa. Agad na naalerto ang asong kasama ng babae. Hindi nakita ni na Artemis at Melchor na may aso pala itong kasama. Sino yan? May tao ba dyan? Sino yan? Kasabay ng pagtatanong ng babae ay ang paghinto niya sa paglalangoy at kumilos na ang alaga niyang aso upang habulin sina Artemis at Melchor. Nako, lagot na, nalinti ka na. Sinasabi ko na nga be, tayo na, takbo na bilis! Kumaripas ng takbo ang dalawang magkaibigan habang hinahabol sila ng galit na aso. Maypit naman nilang hinawakan ang karne ng baboy ramo upang hindi ito mahulog. Habang tumatakbo sila, hindi mapigilan ni Artemis na singhalan ng kanyang kaibigan. Sinabi ko naman kasi sa iyo umuwi na tayo Ayan tuloy, hinahabol tayo ng aso. Abi, malay ko din bang may aso pala siyang kasama. Ay, pahama ka talaga kahit kailan. Uy, tumakbo na lang tayo ng mabilis para hindi tayo maabutan ng asong yan. Ano pa nga ba? Pero itanong muna natin kaya dun sa aso kung ano yung pangalan ng magandang niyang amo, no? Siraulo ka talaga. Inahabol lang nga tayo ng aso Lumalandi ka ba? Kung may dala lang na bato si Artemis, ay kanina pa niya ito pinatama sa noon ni Melchor. Mabuti na lang at unti-unting huminto ang aso sa paghabol sa kanila hanggang sa bumalik na ito sa kinaroroonan ng amo niyang babae. Pero sina Artemis at Melchor ay patuloy pa rin sa pagtakbo. At dahil sa tuli nila ay hindi na sila nag-abala na lumingon sa kanilang likuran. Nang makalabas sila ng kagubatan, halos maubusan sila ng hininga at para na ring naligo sa sariling pawis dahil sa basang-basa nilang damit. O ano? Nasaan na yung aso? Nasaan na ba? Nandyan pa ba? Wala na Melchor. Bumalik na yata sa amo niya. Ay nako, mabuti naman kung ganun. Grabe, tayo ang umahabol kanina sa baboy ramo. Tapos ngayon, tayo naman ay inahabol ng aso. Grabe talaga Artemis, pagod na pagod ako. Bakit? Ikaw kasi. Paano yan? Malapit na dumilim. Umuwi na tayo. Sige, tara na pre. Umuwi na nga sila. Nagiwalay na sila ng landas dahil hindi iisa ang kanilang daan pauwi sa kanilang mga tahanan. Masayang nagpaalam ang magkaibigan sa isa't isa. Pagkatawid ni Artemis sa kanila, agad niyang iniluto ang karne ng baboy ramo. Natuwa naman ang tiya ng binata at ang buong pamilyang naghihintay sa kanya. Bata pa lang si Artemis noon nung naulila siya. Matagal nang pumanaw ang kanyang tunay na mga magulang dahil naging biktima ang mga ito ng aswang. Sa harap mismo ng binatang ito, kinitil ang buhay ng kanyang ina at ama. Dahil sa pangyayaring yon, umusbong sa puso ni Artemis ang labis na pagkamuhi para sa lahat ng mga aswang na nabubuhay sa mundong ito.
Galit na galit siya sa mga lahi ng aswang. Kaya ngayon, laging naghahanap si Artemis ng mga aswang upang tapusin ang buhay ng mga ito. Mabuti na lang at may tiyang mabait si Artemis. Kinupkup siya nito at itinuring na tunay na anak. Wala namang problema kay Artemis ang asawa ng kanyang tiya. Maging ang mga anak nito na pinsan niya na rin. Masaya si Artemis na mapabilang sa pamilyang ito. Habang nagluluto ang binata, ikinuwento niya kay Tia Belinda ang nangyari sa gubat. Ano? Naninilip kayo ng babaeng naliligo? Ay nako kayo naman Puro talaga kayo kalokohan ng kaibigan mong yan. Nako, hindi po ganun, tiya. Ano bang tawag niyo sa ginawa niyo? Hindi po kami naninilip. Si Melchor, oo, pero inaya ko nga siya na umalis na kami roon. Kaya lang ayaw namang magpaawat ng loko. Ay talaga ba? Ano, maganda ba yung babae? Maganda naman po. Magandang maganda nga kung tutusin. Ayun naman pala ayan, uli ka. Ibig sabihin nambubuso ka rin. Naku, hindi nga po, tiya. Bakit mo nasabing magandang maganda ang babaeng nakita mo? Aksidente lang po na nakita ko yung mukha niya. Mukha niya lang ba talaga nakita mo? Wala nang iba pa? Tiya naman Ewan ko po sa inyo. Inaasar niyo lang ako Diyan na nga kayo. Huwag niyo na po akong guluhin dito sa niluluto ko. Abay, itong batang ito, may nalalaman ka pang pakwento-kwento sa akin. Pero ikaw rin naman pala itong maaasar. Pinagtawanan na lang ni Tia Belinda ang kanyang pamangkin. Samantalang si Artemis ay wala sa sariling napangiti nang maalala niya ang mukha ng babae. Napakaganda naman kasi talaga ng babaeng ito. Makinis ang balat at maganda rin ang hugis ng katawan. Kahit na hindi pa ito nakita ni na Artemis at Melchor dahil nasa malayo sila nakapwesto. Ang napansin lang ni Artemis ay ang kalabisan ng gandang tinataglay ng babaeng yon at ang mahaba nitong buhok na kung hindi siya nagkakamali ay hanggang bewang ng babae. Napaisip si Artemis kung sino kaya ang babaeng yon at kung saan siya nakatira. May nobyo na kaya siya? Saan kaya siya nakatira? Hindi na malaya ng binata na naisatinig niya ang kanyang iniisip. Mabuti na lang at hindi ito nalakasan at wala ring ibang nakarinig bukod sa kanya. Pag nagkataong narinig ng kanyang tiya, siguradong magigisa na naman siya ng maraming tanong at pangaasar mula rito. Nagsaing na rin ng kanin ng binata. Makalipas ang ilang minuto ay luto na rin ito. Pagkatapos na maglutuin ni Artemis ang kanilang ulam na baboy ramo, agad niyang tinawagan ang kanyang buong pamilya. Pamilya na rin kasi ang turing niya sa mga ito. Masaya naman ang mga ito na nagtungo sa kusina at dumiretso sa hapagkainan. Naku, mukhang masarap ito, Kuya Artemis. Oo nga, Kuya. Ang bango-bango. Ay sige na mga anak, huwag na kayong magulo at kakain na tayo. Umupo na kayo at na makapagdasal na ako para sa hapunan natin ngayon. Sige po, tiya. Nagdasal na nga si Tia Belinda. Pagkatapos nito, masaya nilang pinagsaluhan ng simple nilang hapunan. Busog na busog nga sila sa masarap na luto ni Artemis. Pagkalipas ng ilang oras, nakaramdam na ng antok ang buong pamilya kaya agad na rin silang natulog. Si Artemis lamang ang nanatiling gising. Maliwanag ang buwan ngayon Tamang-tama para manghuli ng mga aswang. Ganito ang ginagawa ni Artemis kada gabi. At kung may liwanag ng buwan, lumalabas din kasi ang mga aswang kung nariyan ang buwan. Lalong-lalo na sa kabilugan nito. Naganda na si Artemis. Nagsuot siya ng makapal na damit at dinala niya ang mga pangontra ng aswang. Lalong-lalo na ang maliit na punyal niyang pamana pa sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang panguhuli ng mga aswang ay may tuturing ng misyon ni Artemis sa kanyang buhay. Magiging matagumpay lamang ang misyon na ito kung mauubos niya ang lahat ng aswang sa kanilang nayon. Pupuntahan ko muna si Melchor. Baka gusto niyang samahan niya ako ngayon. Siguro naman walang ginagawa yung lokong yun. Umalis na ng bahay si Artemis nang hindi nagpapaalam sa kanyang tiya. Tutal, tulog na rin naman ang mga ito. Dumiretso na ang binata sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Medyo malayo ito sa bahay nila, kaya mahaba-haba rin ang lalakarin ni Artemis.
Pagkarating ni Artemis sa bahay ni Melchor, agad siyang kumatok. Hindi nagtagal ay pinagbuksan naman siya ng kanyang kaibigan. Oh, Artemis! Ikaw pala. Anong sadya mo? Naparito ka. Gabi na. Oo nga eh, maliwanag kasi ang buwan ngayon. O tapos, ano naman kung maliwanag ang buwan? Ito naman, para namang ngayon lang kita pinuntahan sa tuwing maliwanag ang buwan. Ah, alam ko na. Manguhuli ka na naman ulit ng mga aswang ano? Oo naman hindi naman ako tumigil sa gawain ko na yun eh. Ay nako pre, kung mapahama ka dahil dyan sa katapangan mo, nako, ewan ko na lang talaga. Baka mamaya ikaw pa ang maging bihag ng mga aswang lagot ka. Eh di mabuti nga yun para makapunta naman ako sa kutaan nila. Kung saan man yun. Ay nako Artemis, tumigil ka nga. Alam mo namang matatakutin ako sa mga aswang kapag talagang nakaharap ko na sila. Nako, hindi kita may liligtas. Ikaw ang tumigil dyan, Melchor. Sino naman na may sabi na kailangan kita para iligtas ako kung madakip nila ako? Baka nga ikaw pang ililigtas ko eh. Ewan ko sa iyo, pre. Ano ba kasing sadya mo at pinuntahan mo pa ako rito? Baka lang ka ako gusto mong sumama sa akin. Naku, hindi naman ako takot sa mga aswang hanggat kasama kita, no? Pero, pasensya ka na kasi hindi kita masasamahan ngayon. Oh, bakit naman? Alam mo naman pagod na pagod ako kanina sa pangangaso natin Lagi tayong tumatakbo. Ay naku, pasensya na pre. Gusto ko magpahinga ng maaga ngayon Matutulog na nga ako dapat kumato ka lang Ah, ganun ba? Pasensya na Melchor ha. Eh di sige, ayos lang ako. Ako na lang mag-isa. O sige pre, mag-ingat ka Sana may mahuli ka na ngayong gabi. Sana nga. O paano, mauna na ako. Umalis na nga si Artemis sa bahay ni Melchor. Mag-isang naglilibot ang binata sa buong nayon. Wala siyang dalang ilaw lalo na't maliwanag din ang buwan. Alerto ang diwa ni Artemis sa mga sandaling ito. Lagi niyang inihahanda ang kanyang sarili at nagbabaka sakaling may aswang na susugod sa kanya. Ganito si Artemis. Kung ang iba ay hinihiling na huwag malapitan ng aswang, kabaliktaran naman ang binatang ito. Gustong-gusto niyang makaharap ang mga aswang, kaya nga niya hinahanap ang mga ito upang hulihin at pagbayarin. Hinihiling nga ni Artemis na ang mga aswang na mismo ang lalapit sa kanya. Nang sa gayon hindi na siya mahirapan pang hanapin ang mga ito. Habang naglalakad, may narinig si Artemis na isang kaluskos sa paligid. Mas naging alerto siya dahil dito. Sunundan ng binata ang pinanggagalingan ng kaluskos. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang punyal na pangontra sa mga aswang. Kung sakaling aswang yang nagtatago sa tabi, humanda siya sa punyal ko at talagang masusugatan siya nito. Sinugod ni Artemis ang gilid ng kanyang dinaraanan kung saan puno ng damo. Ngunit natuklasan niya ang isang malaking ahas pala ito na gumagapang. Ahas? Naku naman Kala ko naman aswang na. Nabigo si Artemis. Ganun pa man, buong tapang niya pa rin kinitil ang buhay ng nakalalasong ahas. Hindi kasi siya takot sa mga ganitong hayop dahil kayang-kaya niya ang mga ito. Ipinagpatuloy ng binata ang kanyang paglalakad hanggang sa nakarating siya sa kabilang purok. Ang layo na ng narating ni Artemis. Hindi inaasahang napadaan siya sa isang bahay kung saan may isang babae sa labas na nagpapakain ng mga alagang aso. Agad na bumilis ang pintig ng puso ni Artemis nang makita ang mukha ng babae mula sa liwanag ng buwan. Ha? Totoo ba yung nakikita ko ngayon? O namamalikmata lang ako? Baka naman dinadaya lang ng langit ang mga mata ko. Wala sa sariling napangiti si Artemis nang matiyak niyang totoo nga ang kanyang nakikita. Hindi inaasahan ang binata na muli niyang makikita ang napakagandang babae kanina sa kagubatan. Naku, anong gagawin ko ngayon? Lalapitan ko ba siya? Tatanungin ko ba yung pangalan niya? Magpapakilala ba ako? O aalis na lang? Gagawin ko? Hindi malaman ni Artemis kung ano ang kanyang gagawin. Kung gaano siya katapang pagdating sa mga aswang, ganito naman siya kaduwag pagdating sa napakagandang babae na ito. Lumapit ka na. Kung sino ka man, maraming lamok dyan sa kinatatayuan mo. Halos lumipad ang kaluluwa ni Artemis mula sa kanyang katawan
nang marinig ang babae. Ako ba? Oo, ikaw. Nagsitahulan ng mga aso ng babae, pero agad niya itong sinuway kaya tumigil din. Napakagat na lang si Artemis ng kanyang dila dahil hindi niya inaasahang mahuli siya ng magandang babae. Kinakabahan man ay lumapit na lang dito ang binata. Magandang gabi sa'yo, miss. Nahihiyang wika niya habang napapayuko ang kanyang ulo. Magandang gabi rin. Sino ka ba? Ha? Nagulat si Artemis sa sinabi ng babae sa kanya. Ang sabi ko, magpakilala ka. Oo, ako si Artemis. Magandang pangalan. Ano naman ang ginagawa mo rito sa amin, Artemis? Malalim na ang gabi Napadaan lang. Ganun ba? O sige, maaari ka nang umalis. Mukhang may kailangan ka pang gawin Ay, naku, hindi. Sa totoo lang, pauwi na rin ako O sige, makakauwi ka na. Magandang gabi uli sa'yo. Mabilis siyang tinalikuran ng babae at saka ito naglakad papasok sa kanyang bahay. Pero bago pa man tuluyang makapasok ang babae, agad na siyang tinawag ni Artemis. Miss, saglit lang. Oh, bakit? Ano yun? May kailangan ka pa ba? Pwede ko bang malaman kung ano ang pangalan mo? Dahil sa itinanong ni Artemis, ngumiti na matamis ang babae. Kaya naman, mas lalong napanganga sa matinding paghanga ang binata. Mas lalo kasing lumabas ang taglay na ganda ng dalaga. Cleofe. Ako si Cleofe. Pagkatapos banggitin ng babae ang kanyang pangalan, tuluyan na siyang pumasok sa loob at saka sinarhan ng pintuan. Samantalang si Artemis ay parang natunaw sa ganda ng mga ngiti ni Cleofe. Kusa na lang nahulog ang puso niya para sa dalaga. Cleofe, napakaganda naman ang pangalan niya. Kasing ganda niya rin ito. Naglalakad na si Artemis pa uwi, pero wala siyang ibang maisip kundi ang matamis na ngiti ni Cleofe at ang maganda nitong muka. Parang ibang na nakangiti ang binata hanggang sa makauwi na siya. Hindi nga agad nakatulog si Artemis ng gabing yon dahil paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang imahe ng dalaga. Kinaumagahan, maagang nagising si Artemis para magluto ng agahan, ngunit si Cleofe agad ang unang naisip ng binata. Tuloy ay nakangiti siyang bumangon muli sa kanyang higaan at sinimulan ng gawain sa araw-araw. Hindi inaasahan ni Artemis ang pagbisita sa kanya ng matalik na kaibigan niyang si Melchor. Artemis, iyo! Narito sa labas si Melchor, hinahanap ka. Ho? Bakit daw po, tiya? Ano daw po sabi niya sa akin? Abay, ewan ko. Nako, pawin niyo na po yan. Tsaka kung makikikain lang yan dito, wala po akong tiwala sa itsura niya na mukhang patay gutom. Uy, grabe ka naman, Artemis. Naririnig kita, ha? Ay, narinig mo pala ako. Mabuti naman kung ganun. Umuwi ka na. Wala ka pa yatang ligo Uy, ang kapal na mukha nito. Kahit ilang araw akong hindi maligo, mas mabango pa rin ako sa'yo, no? Natatawa na lang si Tia Belinda sa kulitan ng dalawang magkaibigan. Pinapasok na ni Tia Belinda ang kaibigan ng pamangkin niya. Artemis, iho. May iwan ko na muna kayo rito, ha? Maglalaba lang ako ron sa may batis. Gusto niyo po bang tulungan ko kayo, tiya? Ay nako, hindi na. Kaunti lang naman ito. Ikaw na muna bahala dito sa bahay, ha? Maagang pumasok sa pagawaan ng tiyo mo, kaya kanina pa siya nakaalis. Sige po. Mag-iingat po kayo. Sige, iho. Aalis na ako. Tumango naman si Artemis sa kanyang tiya. Pagkatapos ay binalingan niya ng atensyon ng kanyang kaibigan na kasalukuyan din nagpapaalam kay Tia Belinda. Ano namang ginagawa mo dito, Melchor? Aga-aga pa. Makikibalita lang naman ako sa nangyari kagabi. Ano na? May nahuli ka bang aswang? Ilan? Saan mo tinago? Buhay pa ba? Kumusta naman ang itsura nila? Pangit ba? Kasing pangit mo? Kasabay ng pagupo ni Melchor sa upuan ay ang pagbatok sa kanya ni Artemis. Pangit mo mukha mo. Huwag mong kalimutang akong pinakagwapong binata rito sa nayon natin, ha? Ano? Ang aga-aga nagyayabang. Totoo naman, ha? Bakit, hindi ba? Aba, ewan ko sa'yo.
Ano na nga ang balita kagabi? Kumusta ang lakad mo? Agad na napangiti si Artemis sa tanong ng kanyang matalik na kaibigan. Kumunot naman ang noo ni Melchor sa ginawang ito ng binata. At ano naman ang ngiting yan, Artemis? Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. O bakit? Anong nakita mo? Ay hindi ka talaga maniniwala, Melchor, dahil hindi ko ni sasabihin sa'yo. Ano nga yung nakita mo? Pakang kita dyan eh. Tumawa si Artemis sa sinabi ng kanyang kaibigan bago siya sumagot. Nakita ko lang naman yung napakagandang babae na nakita natin sa kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Melchor sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Inakala ni Melchor na nagbibiro lang si Artemis. Kaya hindi niya ito pinatulan. Pero nakumbinsi rin siya sa uli. Di nga. Totoo ba talaga yung sinasabi mo, pre? Oo nga, nagkausap pa nga kami saglit eh. Ano? Totoo? Oo nga sabi. Saan mo naman siya nakita? Di sa bahay nila. We, talaga? Alam mo kung nasaan yung bahay nila, Artemis? Oo naman. Bakit di mo ako sinabihan kung ganun? Sira ulo. Kagabi ko pa nga lang nalaman, no? Sus, daya naman ito. Saka alam ko na rin yung pangalan niya, Melchor. Talaga? Naku, maganda yan. Anong pangalan niya? Tolome. Tolome? May pangalan bang ganun? Baka palayo niya lang yun. Ganda-ganda ng mukha tapos Tolome. Kaya nga Tolome. Pero Bartolome ang buo niyang pangalan. Ay, sira ulo. Pura ka talaga kalukuhan. Pero hindi nga, seryoso pre. Nakilala mo ba talaga siya? Aba, siyempre naman, no? Ako pa ba? Isang ngiti ko lang sa kanya todo kilig na siya Gusto ko na nga sanang hinga ng halik pero ayaw ko lang siyang mabastos. Saka siya pa nga yung tumawag sa akin We, hindi nga. Totoo ba yan? Oo nga. Ay nako, bahala ka nga kung ayaw maniwala. Basta kilala ko na siya. Ano nga yung tunay na pangalan, hindi yung Tolome? Cleofe. Napakagandang pangalan, di ba? Cleofe. Bahala ka kung paano mo banggitin yun. Ang ganda nga, Artemis. Cleofe. Parang Cleopatra. Kasing ganda niya. Tsaka talagang bagay na bagay kami, no? Ako para sa kanya at siya naman para sa akin. Mga pusong tunay na nagmamahalan hanggang kamatayan. O Cleofe ng buhay ko. Ay nako, tumigil ka nga dyan sa kakornian mo, pre. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo Sus, nainggit ka lang kamo. Kumusta naman siya sa malapitan? Sobrang ganda pa talaga? Oo naman pre. At talagang ngumiti pa siya sa akin. Ang tamis ng ngiti niya. Ngiti na gugustuhin mong makita kada segundo. Daya naman talaga Kung sumama lang ako sa iyo di sana nakilala ko rin. Sayang naman. Maalas. Ikaw ayaw ko pa sumama Tumawa na lang ng malakas si Artemis sa paghihimutok ni Melchor. Labis na nanghihinayang ang kaibigan niya sa hindi nito pagsama. Inggit na inggit tuloy si Melchor kay Artemis. Makalipas ang ilang oras, nakabalik na si Tia Belinda mula sa paglalaba. Mga iyo, gusto ba ninyong sumama sa akin bukas? Isang po, Tia. Tia na rin ang tawag ni Melchor sa kanya dahil hindi na rin naman siya ibang tao sa pamilyang ito. Doon sa palayan ng kaibigan ko, magpapaani raw sila bukas. Naku, maganda yan, Tia. Ay, anong oras ba? Bago pa sumikat ang araw magsisimula na, iho. Aba, kasama ako riyan. Makakapera na naman ako niyan. Mukha ka rin talagang pera, Melchor, no? Pogi na mukhang pera. Ikaw ba, pre? Sasama ka? Oo naman, ako pa. Pasipag kaya ako. Mabuti naman kung ganon. Sige, gumising kayo na maaga bukas, ha? Lalo ka na, Melchor. Pumunta ka kagad dito sa amin ng maaga pa para hindi ka namin maiwan. Sige po. Sige. Maya-maya pa ay nagtanong si Artemis. Tia Belinda, saan po pala yung pag-aanihan natin bukas? Doon sa palayan ni Maring Concordia, sa kabilang purok. Doon po pala. O sige po, mabuti naman at naimbitahan niya tayong tumulong. Oo, iho. Nagkataon kasing nakita kami kanina sa batis kasi naglalaba rin siya. O sige po,
Ako na po ang magsasampay niyan, tiya. Kinuha na ni Artemis ang mga damit na nilaban ng tiya Belinda niya at saka isinampay ang mga ito sa labas. Mabilis na lumipas ang mga oras. Maagang natulog ang pamilya ni Artemis kinagabihan. Samantalang ganun pa rin ang ginagawa ng binata, ang manghuli ng aswang. Hindi pa rin pinalid si Artemis dahil wala pa rin siyang nahuli ng gabing yon. Natulog na siya pagka-uwi niya. Kinabukasan, maagang-maaga na nga siyang gumising upang magtungo sa kabilang purok. Base sa napag-usapan, maaga ring dumating si Melchor sa kanila. Oh, ano? Tara na! Nako, Melchor, nag-agahan ka na ba? Kumain ka na muna. Ay nako, tapos na po magagaan niya kanina pa. Ay, mabuti kung ganon. Nag-agahan na rin kasi itong si Artemis eh. O siya, umalis na tayo at baka maghintay na sa atin yung kumari ko. Lumakad na nga ang tatlo. Ang asawang Tia Belinda ang naiwan sa mga bata sa bahay. Sakto naman kasing walang trabaho sa araw na ito yung lalaki. Kaya naman, kahit papaano ay gusto muna niyang makapagpahinga. Pagkarating nila sa palayan, naroon na nga si Aling Concordia. Aling Belinda, mabuti naman at nakarating na kayo. Ay oo naman, Mare. Bukod sa gusto ka namin tulungan dito sa napakalawak mong palayan, aba, gusto rin naman namin kumita kahit papaano. Saka makakaroon pa kami ng bigas nito. Ay mabuti kung ganon. Narito din pala itong pamangkin mo. Eh, sino naman itong isa? Ay naku po, hindi pa nga pa pala ako kilala. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Melchor, kaibigan po ni Artemis. Ay natutuwa akong makilala ka, iho. Ay siya nga pala, narito ang pamangkin kong babae. Kauuwi lang noong nakaraang linggo mula sa Manila. Ipapakilala ko muna kayo sa kanya. Cleofe, halika nga muna rito. Sabay na nanlaki ang mga mata ni na Artemis at Melchor dahil sa narinig. Hindi nila inaasahang magtatagpong muli ang landas nila ni Cleofe. At talagang dito pa sa palayan. Tuloy ay hindi mapalagay si Artemis nang papalapit na sa kanila ang dalaga. Bakit po, tiya? Yumuko si Artemis. Nahihiya siya sa dalaga at gusto niyang tumakbo palayo sa mga sandaling yon. Samantalang si Melchor ay nanginginig na ang mga mata habang tinititigan ng malagkit si Cleofe. Iyan ba ang pamangkin mo, Mare? Nako, sobrang ganda naman yan. Ay oo, Mare. Siya nga pala, iha, ito si Belinda ang kumari ko. Saka ito naman ang pamangkin niyang si Artemis. At ito naman ay si Melchor, ang kaibigan ni Artemis. Ngumiti si Cleofe. Binati niya sina Tia Belinda at Melchor. Tuwang-tuwa naman si Melchor na parabang lumulukso ang kanyang puso. Pero mas binigyan ni Cleofe ng sapat na atensyon ang nakayukong si Artemis. Bakit ka naman nakayuko, Artemis? Ayaw mo ba ako makitang muli? Kumunot ang noo ng dalawang ginang sa sinabi ni Cleofe. Lalong-lalo na si Aling Concordia. Makitang muli? Bakit? Magkakilala na ba kayo ni Artemis, iha? Opo, tiya. Napangiti naman si Tia Belinda, samantalang nakakunot na ang noo ni Melchor. Maya-maya pa, nagsalita na si Artemis sa kabila ng hiyang nararamdaman niya. Magandang umaga sa iyo, Cleofe. Magandang umaga rin. Natutuwa ako makita ka muli. Naku, wag mong sabihin yan. Hindi na mapigilan ni Artemis ang pagngiti ng matamis. Ganon din ang dalaga. Agad namang napansin nila Aling Concordia at Tia Belen ang kakaibang namagitan sa kanilang pamangkin. Nakangiti na ang lahat. Si Melchor lamang ang nakabusangot. Maya-maya pa, nag-aya na si Aling Concordia na magsimula na sila sa pag-ani. Agad naman silang kumilos. Habang nasa gitna ng pag-aani, pasulyap-sulyap si Artemis kay Cleofe na kasama rin nila sa pag-aani. Paminsan-minsan din ay nahuhuli ni Artemis na sumusulyap din sa kanya ang dalaga. Nakaramdam tuloy ng kilig ang binata. Si Melchor naman, panay sulyap din siya kay Cleofe. Kaya lang ay lagi niyang nahuhuli ang dalaga na nakatingin kay Artemis at nakangiti pa talaga ito. Hindi mapigilan ni Melchor ang mainis sa kanyang matalik na kaibigan. Pagsapit ng tanghali, kumain muna sila ng tanghalian bago muling bumalik sa pag-aani. Lumubog na ang araw na matapos sila. Agad nang hinati ni Aling Concordia
ang bawat parte ng mga tumulong sa kanyang pag-aani. Masaya naman ang lahat sa natanggap nila. Nauna nang umuwi si Tia Belinda, nagpaiwan muna sina Artemis at Melchor upang makasama pa saglit si Cleofe. Alam mo, Cleofe, sobrang nakakabigani yung ganda mo. Nako, bulero ka pala, Melchor. Sina Cleofe at Melchor muna ang nag-usap. Tahimik lang na nakikinig sa kanila si Artemis. Uy, hindi kita binobola, Cleofe, no? Sobrang ganda mo talaga. Maraming salamat kung ganon. Bakit ang tahimik mo naman yata, Artemis? Nainis na naman si Melchor dahil agarang nalipat kay Artemis ang atensyon ng dalaga. Ha? Wala. Pagod lang ako. Saka may iniisip lang ako. Lihim namang umirap si Melchor na parang isang babaeng nagsiselos. Naku, kawawa ka naman. Siya nga pala. Para sa iyo to. Dahan-dahang inabot ni Cleofe kay Artemis ang daladala niyang tsokolate. Parehong nabigla sina Artemis at Melchor. Nagulat rin si Artemis dahil sa sayang nararamdaman niya. Samantalang nagulat naman si Melchor, sanhi ng pagsiselos. Tsokolate yan para sa iyo. Masarap yan. Ay, naku, maraming salamat, Cleofe. Ngumiti ng matamis ang dalaga, kaya para na namang natunaw si Artemis. Si Melchor, hindi na napigilan ng inis kaya nagpaalam na lang sa dalawa at mag-isang umuwi habang pasan-pasan ang kanyang palay. Tinangkang sundan ni Artemis ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya nagawa dahil pinigilan siya ni Cleofe. Siya nga pala, Artemis. Kaarawan ko ngayong susunod na Biyernes. Maaari ba kitang imbitahan na pumunta? Nagulat na naman si Artemis, pero tuwang-tuwa siya sa imbitasyon na ito. Ha? Oo naman, no, Cleofe. Maari ko bang isama yung kaibigan kong si Melchor? Wala problema. Ikaw ang bahala. Masayang nagpaalam si Artemis sa dalaga. Bago pa man siya tuluyang umalis, ay hinatid niya muna ito sa kanyang tiya Concordia. Pagka-uwi niya, agad niyang kinuha ang kanyang alkansyang yari sa kawayan at inalog-alog ito. Mukhang marami na tong laman. Tamang-tama para sa kaarawan ni Cleofe. Pambili ko ng regalo. Binasag na nga ni Artemis ang alkansya. Nagulat naman si Tia Belinda sa ingay na yon, kaya napatakbo siya sa silid ng binata. Artemis, anong nangyari sa iyo? Anong ingay yun? Wala po, Tia. Binasag ko lang po yung alkansya ko. Bakit naman? May bibilhin lang po ako. At ano naman yon? Kaarawan po kasi ni Cleofe sa susunod na Biyernes eh. Inimbitahan niya po ako. Bibigyan ko po siya ng regalo. O sige iho. Natutuwa ako sa inyo. Pagkatapos noon ay natulog na si Artemis. Hindi na siya manghuhuli ng aswang sa gabing yon. Sanhi ng pagkapagod mula sa buong araw nilang pag-aani. Kinabukasan, pumunta si Artemis sa bahay ni Melchor. Nararamdaman kasi niyang masama ang loob ng kaibigan niya sa kanya. Ayaw ni Artemis ng ganito. Pagkarating niya roon, ay agad niyang hinanap si Melchor. Sakto namang lumabas ng bahay ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? O pre, nainis ka ba sa akin? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Artemis. Tinanong niya ng direkta si Melchor ukol dito. Bakit? May dahilan ba akong mainis sa'yo, Artemis? Pre naman, para ka naman bata niyan eh. Anong bata? Binata na ako, no? Uwi ka na nga. Huwag kang ganyan sa akin, Melchor. Hindi ko gustong mahinanakit ka sa akin, no? Ano bang gusto mo? Matuwa pa ako sa'yo. Pagkatapos mong agawin sa akin si Cleofe. Asaan mo matuwa ako? Ano? Agawin? Si Cleofe? Hinagaw ko sa'yo? Melchor, pare, naririnig mo ba yung sarili mo? O bakit? Totoo naman Inagaw mo sa akin si Cleofe. Alam mo namang gandang-ganda ako sa kanya nung una natin siyang nakita sa batis eh. Doon pa lang nahulog na yung puso ko sa kanya. Bagyang natatawa si Artemis sa mga bagay na pinagsasasabi ni Melchor. Melchor, wala akong inagaw sa'yo. Hindi mo naman nobyo si Cleofe.
Kaya wala akong inagaw sa'yo. Aba, lakas din ng loob mo ano. Alam mo pare, wag natin pag-awayan ng babae ha. Hindi pwedeng masira ang pagkakaibigan natin ng dahil lang sa isang babae. Eh bahala ka nga. Ilalandi mo yan si Cleofe. Tingin siya ng tingin sa'yo. Ewan ko sa'yo pre. Makapasok na nga lang dyan sa bahay nyo. Mabilis namang nagkabati ang dalawa. Pagkapasok ni Artemis sa bahay, agad siyang pinigilan ni Melchor. Pare, wag ka munang pumasok dito. Nagtaka si Artemis sa biglang pagbabago ng kilos ni Melchor. Naging seryoso rin ang himig ng boses ng kanyang kaibigan. Kaya lang nakapasok na si Artemis sa loob at labis na nagulantang ang binata sa kanyang nakita. Dahil sa gulat ni Artemis, matagal bago siya nakapagsalita. Melchor, anong ibig sabihin nito? Nakita lang naman ni Artemis ang mga magulang ni Melchor na sina Aling Visitasyon at Mang Teodoro. Duguan ang kanilang mga muka. Hindi dahil sugatan ng mga ito, kundi dahil kumakain sila ng isang tao. Parang gutom na gutom at uhaw na uhaw ang mga ito. Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka nang pumasok dito, Artemis Yung tanong ko sagutin mo, Melchor. Anong ibig sabihin nito? Mabilis ang pintig ng puso ni Melchor. Hindi niya rin alam kung paano ipapaliwanag sa kaibigan ang lahat ng ito. Bago pa man makasagot si Melchor, nakita na ni Artemis ang matatalim na titig mula sa mga magulang na kaibigan. Hinila ni Melchor si Artemis palabas ng kanilang bahay at saka ito isinara. Nag-usap sila sa labas. Uulitin ko, Melchor. Anong ibig sabihin ng nakita ko kanina? Hindi kaagad nakasagot si Melchor. Parang naiinis na naiiyak siya dahil sa mga nangyayari. Gayong pilit niyang kinakalmang sarili para makatugon sa kaibigan. Hindi pa ba malinaw sa'yo, Artemis? Malinaw na ano? Nakita mo na, di ba? Ano pa bang magagawa ko? Alam ka namang itanggi ko yun. Sinasabi mo bang tama ang iniisip ko ngayon? Naguguluhang tanong pa ni Artemis na hanggang dito ay hindi pa rin makapaniwala. Artemis, hindi ka tanga para hindi maintindihan kung anong nakita mo kanina. Ang ibig sabihin ba nito? Aswang din ang pamilya mo? Aswang ka? Natigilan na lang si Melchor. Halatang halata naman na wala nang magandang pwedeng idahilan at huling-huli na sila sa akto. Tama ka, Artemis. Aswang nga kami. Aswang ang matalik mong kaibigan. Ano? Masaya ka na? Dahil sa pagtatapat ng lalaki, agad siyang nakatanggap ng isang malutong na suntok mula kay Artemis. Gumanti naman ng suntok si Melchor sa kanya. Naglaban silang dalawa. Mabibigat na suntok ang ibinibigay nila sa isa't isa hanggang sa nagputukan na ang kanilang mga labi. Pero hindi pa rin sila tumitigil. Galit na galit si Artemis sa kanyang nalaman. Samantalang si Melchor ay nagulat lang sa masiding reaksyon ng kanyang kaibigan. Ginamit na lang ni Melchor ang inis niya kay Artemis dahil sa babae. Nang sa gayon ay malabanan niya ang mabibigat na suntok nito. Habang naglalabanan ng dalawa, abala pa rin sina Aling Visitasyon at Mang Teodoro sa paghabab nila ng isang tao. Habang may kinakain pa sila, ay wala muna silang pakialam sa paligid. Maswerte si Artemis dahil sa bagay na yon. Kung nagkataong ubos na, tsak na si Artemis ang ihahain sa hapag. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto na sina Artemis at Melchor sa pagsusuntukan. Taksil ka, Melchor. Hindi ako makapaniwalang niloko mo ko sa loob ng maraming panahon. Isa ka palang kauri ng mga demonyong yon. Hindi ko naman intensyong itago sa iyong lahat ng ito Hindi mo intensyon? Ano yung ginagawa mo ngayon? Kung hindi ko aksidenteng nakita, hindi ko pa malalaman na aswang ka rin palang hayop ka. Maniwala ka, kaibigan. Ilang beses kong sinubukan na sabihin sa iyo tungkol sa tunay kong pagkatao. Pero naduduwag ako Huwag mo kong matawag-tawag na kaibigan dahil wala akong kaibigang aswang. Alam mong tinuturing kong kaaway yung mga ganyang uri ng nilalang. Patawarin mo ako, Artemis. Patawad. Napaluhan na lang si Artemis sa nangyari. Pareho silang umiiyak na mga sandaling yon. Alam mo naman matagal ko nang gustong huliin at patayin ng mga aswang, di ba? Alam mo kung gaano kalaki ang galit ko sa kanila.
Buong buhay ko, wala na akong ibang inatubag kundi ang manghuli ng aswang. Tapos ngayon, bigla ko nalang malalaman na isa ka rin pala sa kanila. Patawarin mo ako. Mabuti ba? Umuwi ka na. Baka maubos na ng mga magulang ko yung kinakain nila. At ikaw naman ang matipuan nilang biktimahin. Hindi na tumigon pa si Artemis sa kaibigan. Sa halip ay agaran siyang tumalikod at nagsimulang maglakad. Galit na umuwi ang binata. Maging ang halaman na nadadaanan niya sa paligid ay pinagsisisipa niya. Hindi alam ni Artemis kung anong gagawin sa mga sandaling yon. Mahal niya ang kaibigan, pero nangako siya sa puntod ng kanyang yumaong ina at ama na papatayin niya ang lahat ng aswang sa kanilang nayon. Pinangakuan din ni Artemis ang kanyang sarili tungkol sa bagay na ito. Nagtataka tuloy si Tia Belinda nang umuwing galit si Artemis. Nagtangkang magtanong ang tiya niya pero hindi kumikibo ang binata. Kaya hindi na muna nagpumilit si Tia Belinda. Saka na niya kakausapin ang pamangkin kung nasa wisyo na itong makipag-usap. Hindi lang talaga matanggap ni Artemis na naglihim sa kanya ang matalik niyang kaibigan na si Melchor. Araw ng Huwebes, nagtungo si Artemis sa palengke upang bumili ng pwede niyang irigalo kay Cleofe sa kaarawan nito kinabukasan. Kahit papaano, hindi na muna inisip ni Artemis ang tungkol sa pagiging aswang ni Melchor. Wala rin siyang ibang pinagsabihan tungkol dito. Pagkarating ni Artemis sa palengke, agad siyang nagtungo sa bentahan ng mga magagandang bestida. Namili siya ng isa para sa dalaga. Isang pulang bestida na nakapukaw sa atensyon ni Artemis. Ganda nito. At saka kung babagay ito kay Cleofe, bibiling ko na to. Binili na nga ni Artemis ang naturang damit. Pagkatapos ay agad siyang naglakad pa uwi. May kalayuan ng palengke sa bahay nila, kaya matagal bago nakarating ang binata. Sayang din naman kasi ang pamasahe. Mas mabuti pang lalakarin niya na lang ito. Wala namang dadakip sa kanya kung maglalakad lang siya. Pagkarating ni Artemis sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ni Tia Belinda. O ano pamangkin? Nakabili ka ba ng ireregalo mo kay Cleofe? Opo, Tia. Ano naman ang nabili mo, iho? Isang bestida po. Nako, magandang ideya yan. Patingin nga ako. Heto po. Dinukot ni Artemis ang bestida mula sa dala niyang supot at saka ito ipinakita kay Tia Belinda. Mabilis namang itong inabot ng ginang at pinasadahan ng tingin. Nako, ang ganda naman nito, iho. Kulay pulang bestida. Oo nga po. Tsaka kung babagay ito kay Cleofe. Bagay po talaga sa kanya yan. Kaya ako nga po napili Ay nako, ang galing naman ng pamangkin ko. Talagang pumapag-ibig ka na ngayon, ha? Ngumiti ng matamis si Artemis. Pagkatapos tingnan ni Tia Belinda ang bestida para kay Cleofe, agad na itong ibinalot ng binata. Nakaisip pa siya ng isang magandang ideya, kaya kumuha ng papel at panulat si Artemis. Nako, tama kaya itong gagawin ko? Kinakabahan ako. Balak ni Artemis na magsulat ng liham para sa dalaga. Isusulat niya rito ang nilalaman ng kanyang puso. Kinakabahan man sa umpisa, pero buo na ang desisyon ni Artemis. Magtatapat siya ng kanyang pag-ibig para kay Cleofe gamit ang liham na ito. Ay, bahala na. Kaya ko to. Nanginginig ang kamay ng binata, kaya sa una niyang subok sa pagsusulat ay nagkamali siya. Inulit niya ito, ngunit nagkamali na naman. Marami pa namang tinta at papel ang binata, kaya walang problema. Inulit niya ng inulit kada mayroong mali sa kanyang sinusulat. Hanggang sa wakas ay naisulit niya rin ng tama ang lahat. Napangiti si Artemis. Maganda ang kanyang sulat kamay. Kaya hindi siya namumroblema sa bagay na ito. Binasa niya ng malakas ang kanyang sulat. Pagkatapos ay muli na naman siyang napangiti. Sa wakas ay handa na si Artemis para bukas. Mabilis na nga lumipas ang oras. Dumating na ang araw ng Biyernes. Sinuot ni Artemis ang pinakapormado niyang damit.
Wala silang salamin, kaya hindi niya makita ang kanyang sarili. Mabuti na lang at nariyan si Tia Belinda na tumutulong sa kanya. Ayan, napakagwapo naman talaga ng pamangking ko. Lalong lumilitaw ang pagiging magandang lalaki mo sa suot mong yan, iho. Nako, itong si Tia talaga ng bola pa. Pero totoo naman po yung mga sinabi niyo eh. Aba, hindi kita binobolan, no? Iho, talagang nananalaytay sa dugo natin ang pagiging gwapo at maganda. Ay nako, tingnan na lang kasi ninyo yung suot ko, no, Tia? Ayos na ba ito? Abay, oo nga, iho. Ayos na ayos yan. Ay talaga po? Wala nang kulang? Ay, oo nga pala. Mukhang may kulang sa buhok mo, iho. Halika, suklian natin yan. Ay, oo nga po. O ano, sige po, ako na magsusuklay. Hindi ka na magpapasuklay sa akin. Talagang binata ka na nga, ah. Oo naman, Tia. Umiibig na nga po kasi itong pinakagwapo niyong pamangkin eh. Pagkatapos magsuklay ni Artemis, handa na siyang pumunta sa babaeng kanyang iniibig. Kinakabahan man ng binata ay pinilit niya itong labanan. Hindi ako dapat kabahan nito. Aswang nga kayang-kaya ko. Kaya dapat lang na ganun din pagdating kay Cleofe. Nagtanong pa si Tia Belinda kung pupunta rin ba si Melchor sa pagdiriwang. Hindi nagpahalata si Artemis sa biglaang pagbabago ng kanyang mood. Pero agad ring nakontrol ang sarili. Sinabi niyang pupunta rin si Melchor, pero wala siyang balak na imbitahan ng kaibigan, lalo na't alam niyang may gusto rin ito kay Cleofe. Nagpaalam na si Artemis sa kanyang tiya. Masaya siyang naglalakad papunta sa bahay ni Aling Concordia, kung saan ginaganap ang pagdiriwang sa kaarawan ni Cleofe. Pagkarating roon, agad na nakita ni Artemis ang babaeng iniibig niya. Sinalubong siya nito ng isang matamis na ngiti. Napakaganda ni Cleofe sa suot nitong bestidang puti. Parang ang anghel na bumaba mula sa langit ang dalaga. Nung una ay nahihiya pang lumapit ang binata sa dalaga. Subalit nang makita nito ang pagtawag sa kanya, ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Buong loob siyang naglakad patungo kay Cleofe, na siyang nangingiti naman sa kanyang pagparoon. Maligayang kaarawan, Cleofe. Meron akong regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo. Iniabot ni Artemis ang dala niyang regalo para sa dalaga. Hindi niya muna ito pinabuksan dahil nasa loob nito ang kanyang liham na pag-ibig. Maraming salamat, Artemis. Halika, pasok ka. Papasok na sana si Artemis ngunit natigilan siya nang may biglang sumigaw mula sa kanyang likuran. Cleofe! Nanlaki ang mga mata ni Artemis sa kanyang nakita. Narito si Melchor. Nang makita ni Cleofe si Melchor, saka palang din naalala ng dalaga na pinapasama nga pala ito ni Artemis. Pero dahil hindi alam ni Cleofe ang nangyari kina Artemis at Melchor, nagtaka siya sa init na namamagitan sa kanilang dalawa. Oh, anong ginagawa mo dito, Melchor? Bakit? Ikaw lang ba maaaring dumalo sa kaarawan ni Cleofe? Hindi na nakasagot si Artemis at lalong hindi nakapagsalita ang binata sa mga susunod na sinabi ni Melchor. Nandito lang naman ako dahil gusto kong ligawan si Cleofe. Ano sinabi mo? Narinig ni Cleofe ang sinabi ni Melchor. Anong liligawan na sinasabi mo, Melchor? Oo, Cleofe, may gusto ako sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Dahil sa direkta at walang prenong bibig ni Melchor, ay hindi napigilan ni Artemis ang mainis ng todo, sapagkat ang aswang na nasa kanyang harapan ay may lakas pa ng loob na magsalita ng ganoong bagay. Kaya sa galit ni Artemis ay mabilis niyang inunatan ng kamay ang kaibigang aswang. Hindi naman basta nagpadaig si Melchor, mabilis itong umilag at nagpakawala ng pagganti. Nagpalitan muna ang dalawa ng ilang suntok bago sila napigilan ng mga lalaki sa paligid. Ano ba problema mo, Artemis? Ikaw ang problema ko. Teka lang, ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Akala ko ba magkaibigan kayo? Bakit kayo nag-aaway? Walang sumagot sa kanila. Pinagtitinginan na sila ng mga tao sa paligid at napuno na rin ito ng bulong-bulungan. Nagalit si Cleofe sa kawalang galang na ipinakita ng dalawa.
dahil sa pagsira nila sa pagdiriwang ng kaarawan ni Cleofe. Pareho silang pinalis doon ng dalaga. Pero nagpumilit din silang dalawa. Bago kami aalis dito, Cleofe, pamili ka muna sa aming dalawa. Ano? Nababalik ko na ba, Melchor? Mamili ka sa aming dalawa, Cleofe. Sino sa amin ang gusto mo? Si Artemis ba o ako? Si Artemis ang lalaking nilalaman ng puso ko. Pero dahil pareho niyong pinasama ang loob ko ngayon, umalis na kayo rito. Naghalo-halo ang emosyong nararamdaman ni Artemis. Masaya siya dahil may gusto rin si Cleofe sa kanya. Ngunit malungkot din siya sapagkat nabigo niya ang dalaga. Si Melchor naman ay galit na umalis sa pinangyarihan ng eksena. Wala nang nagawa pa si Artemis kundi ang humingi ng paumanhin kay Cleofe at sa lahat ng naroroon. Saka umalis na rin ang binata. Pagkauwi ni Artemis, naabutan niya ang mga magulang ni Melchor na sina Aling Visitasyon at Mang Teodoro dun sa labas ng kanilang bahay. Habang kinakausap ni Tia Belinda, agad na nataranta si Artemis. Tia, huwag kang lumapit sa kanila. Pumasok ka na po sa loob. Nagulat naman si Tia Belinda sa ikinikilos ni Artemis. Oh, iho, ang bilis mo naman yatang bumalik. Lumayo ka sa kanila, Tia. Bakit naman? Ikaw nga ang sadya nila, Artemis. Hinahanap ko nila sa akin. Kung ganon, Aling Visitasyon at Mang Teodoro, layuan niyo ang tiya ko. Ano ba nangyayari sa iyo, iho? Basta po, huwag kayong lumapit sa mag-asawang yan. Bakit nga? Mga magulang naman yan ng matalik mong kaibigan. Dati kong matalik na kaibigan, Tia. Hindi ko na itinuturing na kaibigan si Melchor. Takang-taka si Tia Belinda sa sinabi ng kanyang pamangkin. Ano? Bakit naman, iho? May nangyari ba? Nag-away ba kayo? Basta, Tia, huwag na kayong magtanong ng marami at pumasok na lang kayo sa loob. Ako na ang bahalang umarap sa mga magulang niya. Hindi ako papasok hanggat hindi mo sasabihin sa akin kung bakit. Dahil sa mga sinabi ng tiya, ay walang mapagpilian si Artemis kundi ang ilantad ang kanilang maitim na lihim. Kasi po, pamilya sila ng mga aswang. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi, Tia. Mga aswang po sila. Kaya pumasok na kayo sa loob, pwede po ba? Nanlaki ang mga mata ng kanyang tiya dahil sa kanyang mga narinig. Hindi ako makapaniwala rito, iho. Pumasok ka na rin kaya? Hindi po pwede. Haharapin ko ho sila. Pero baka mapahamak ka, iho. Huwag po kayo mag-alala. Kayang-kaya ko ito. Sige, iho. Nako, mag-iingat ka. Opo, ako na pong bahala rito. Pumasok na nga si Tia Belinda sa loob. Agad niyang niyakap ang kanyang mga anak. Nasa trabaho pa kasi ang kanyang asawa kaya sila lang ang naroon. Matapang ka rin pala talaga, iho. Narinig ko, nanguhuli ka raw ng mga aswang. Ganun na nga po. Tamang-tama ang narinig nyo. Sa dahilang alam mo na ang tunay naming pagkatao, hindi ka na namin palalagpasin ngayon. Hanggang ngayon na lang ang buhay mo, iho. Sigurado ba kayo, Mang Teodor? Baka kabaliktaran ang mangyari ngayon. Uunahin ka na muna naming tapusin bago ang tiya mo at ang mga bata mong pinsan. Nako, sigurado kong masarap ang mga yan. Paborito ko pa namang kainin ng mga bata. Mangyayari lamang yan kung malalampasan nyo ko. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Sa wakas, may nakaharap na rin ako mga aswang. Iho, saka mo na kami yabangan kung nagtagumpay ka na. Pero hindi naman namin hahayaang mangyari yon. Kasi gusto pa namin kumain ng mga bata. Magpaalam ka na muna sa mga pinsan mo. Nabuhay ang galit sa puso ni Artemis. Iniisip niya ang panloloko at panlilinlang ng mga ito. Lalo pa nang makita niya kung paano nilalantakan noon ang isang buhay na tao. Hindi nagtagal, sinugod ng mag-asawa si Artemis. Agad namang naalerto ang binata at mabilis niyang nilabas ang daladala niyang maliit na punyal na pangontra sa mga aswang. Kahit saan magpunta si Artemis ay daladala niya ang bagay na ito. Araw man o gabi, tinatabi niya rin ito sa pagtulog. Sa wakas, magagamit ko na rin ang punyal na ito sa tunay niyang paggagamitan. Sinimula ng 3 ang laban. Isang madugong labanan. 2 gutom na aswang
laban sa isang taong galit na galit sa mga aswang. Nawala na sa isipan ni Artemis na mga magulang ni Melchor ang kinakalaban niya ngayon. Nawala rin sa isip ng binata ang samahan nila ni Melchor. Sa napakahabang panahon, natabunan ng lahat ng yun ng galit. Muli na naman kasing nabuhay sa puso ni Artemis ang sakit na nararamdaman niya noong bata pa siya. Naalala niya kung paano harap-harapang kinitil ng mga aswang ang buhay ng kanyang mga magulang. Habang naglalabanan sina Artemis, Aling Visitasyon at Mang Teodoro sa labas, tahimik lang na nagdarasal sina Tia Belinda sa loob ng bahay. Maging ang mga anak niya ay pinapadasal niya. Hinihiling nila sa Panginoon ang kaligtasan ni Artemis. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos na rin sa wakas ang labanan nila. Nakaandusay sa lupa ang duguan at wala ng buhay na katawan ni na Aling Visitasyon at Mang Teodoro. Tagumpay na natapos ni Artemis ang buhay ng dalawa. Nang masigurong maayos na ang sitwasyon, ay saka pa lamang lumabas si Tia Belinda at mga anak nito. Saka niyakap ng mahigpit si Artemis. Sa umpisa, tuwang-tuwa ang binata. Masaya siya dahil pakiramdam niya na ipagiganti na niya ang kanyang mga magulang. Ngunit habang lumilipas ang minuto, unti-unting naluluha ang binata. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng maisip niya si Melchor. Bumalik sa kanyang alaala mga masasayang araw ng pagsasama nila. Maging ang mabuting pakikitungo ng mga magulang nito sa kanya. Diyos ko po, ano ba itong nagawa ko? Paano ko kaya sasabihin kay Melchor na pinatay ko ang kanyang mga magulang? Sambit pa niya sa kanyang isipan habang patuloy sa kanyang pagtatangis. Nakaramdam ng kaba si Artemis. Para bang unti-unting nabubuhay ang konsyensya sa kanyang pagkatao. Pero wala na siyang magagawa pa. Tuluyan na niyang napaslang ang mga ito. Hanggang sa biglang napatigil sa pag-iyak si Artemis. Narinig niya ang nakakabulaho na tinig ng tiya ni Cleofe na si Tia Concordia. Artemis! Artemis! Humahangos itong tumatakbo patungo sa kanilang direksyon habang patuloy sa kanyang pagsigaw. Pero labis na lamang ang pagkagulantang ng ginang mula sa nadatan niyang mga eksena. Nakita niya ang dalawang dugo ang patay na aswang sa gilid ng kalsada. Samantalang duguan rin ang mga kamay ng binata na si Artemis. Pero dahil sa mas matindi ang nasa isipan ng ginang, ay nagawa niya ang baliwalain ng mga ito. Mabilis niyang sinabi ang kanyang mahalagang pakay sa binata. Madali ka! Kailangan ni Cleofe ang tulong mo! Po? Bakit po? Ano pong nangyari? May matinding pagkabahalang tanong ni Artemis sa ginang. Dinukot siya ni Melchor at ikaw daw ang kailangan niya. Madali ka, bilis! Ano po? Nasaan po sila? Tara na po, bilis! Wala na silang sinayang na mga oras pa. Dali-dali na silang nagtungo kung saan naroon sina Melchor at Cleofe. Sobrang tindi ng kabog ng dibdib ni Artemis na mga oras na yon. Iniisip niya ang kalagayan ng dalaga. Sana maayos lang siya. Sana walang mangyari masama sa kanya. Talagang hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, Melchor. Ayun doon! Andun sila! Tara na! Napalingon naman si Artemis sa itinuro ng ginang. Saka mabilis na kumaripas sa nasabing direksyon. Habang palapit sila ng palapit, doon ay siya naman ang pabilis ng kabog ng dibdib ng binata. Hinihiling niyang sana'y maayos lamang si Cleofe. Nang makarating na sila doon, ay sinabihan ni Artemis ang ginang na huwag na siyang sumama sa kanya. Sa halip ay magkubli na lamang ito sa isang banda at siya na ang bahala sa lahat. Nangako rin ang binata na gagawin niya ang lahat para iligtas ang dalaga. Kaya napatango na lamang ang ginang at sumunod sa kanya. Matinding galit ang lumukob sa buong pagkatao ni Artemis sa kanyang naabutang eksena. Nakita niyang nasa harapan ni Melchor si Cleofe habang hawak ng isang kamay nito ang leeg ng dalaga. Si Melchor noon ay nasa anyo ng kanyang pagiging isang aswang. Kitang-kita ang kahindik-hindik nitong kaanyuan. Nababalot na makapal at maitim na balahibo ang kanyang buong katawan. Sadya ring pahaba ng bahagya ang kanyang nguso na puno ng matatalas na pangil. Ang kanyang mga daliri sa kamay ay nagtataglay ng matatalas na kuko. Ang buong presensya ng pagkaaswang nito ay mas lalong nagpapaapoy ng galit sa puso ni Artemis.
Walang yaka talaga, Melchor. Hayop ka! Traidor ka, talagang hudas ka! Pakawalan mo si Cleofe! Ano ko, tanga? Akala mo ba makikinig pa ako sa'yo, ahas ka? Hindi ako papayag na mapa sa'yo ang pinakamamahal kong babae. Sa akin lang siya! Tama na, Melchor. Pakawalan mo na si Cleofe. Ako ang kailangan mo, di ba? Oo, pakakawalan ko siya. Pero bitiwan mo muna yung dala mong armas. Huwag ka maniwala sa kanya, Artemis. Nililin ka lang niya. Siguradong papatayin ka niya kapag ginawa mo ang inuutos niya. Tumahimik ang babae ka! Kung ayaw mong ikaw unahin ko! Sige, patayin mo ako. Bakit hindi mo pa magawa? Puro ka lang pala salita eh. Walang hiya ka. Tuwag! Melchor, mag-uusap tayo. Ipinapangako ko sa iyong kakalimutan ko na lang ang lahat. Bata lang ang naniniwala sa mga sinasabi mo, Artemis. Hindi mo pa rin ba susundin ang inuutos ko? Inahamon mo ba talaga ako? Mas lalo pang hinigpitan ni Melchor ang pagkakasakal kay Cleofe. Dahilan para unti-unti pang bumaon ang matatalas nitong kuko sa liig ng dalaga. Walang magawa si Cleofe kung hindi ang tiisin na lamang ang sakit habang napapangiwi na lamang sa matinding pagdurusa. Hindi na nagdalawang isip pa si Artemis. Kaya mabilis niyang itinapon ang kanyang punyal sa kung saan at saka nagwika. O yan na, Melchor. Sinunod ko na ang gusto mo. Pakawalan mo na si Cleofe. Madali ka naman palang kausap, Artemis eh. O sige, halika rito. Itaas mo ang kamay mo ha. Lumapit ka sa akin at pakakawalan ko na si Cleofe. Huwag! Artemis, huwag ka maniwala sa kanya. Dilitin lang ka lang niya. Tumahimik ka sabi! Sa inis ay mas lalo pang hinigpitan ni Melchor ang kanyang pagkakasakal kay Cleofe. Napaubo na lamang ang dalaga dahil sa kanyang ginawa. Dito ay binilisan ni Artemis ang kanyang paglapit kay Melchor. Habang bakas naman ang matinding pagkasabik sa mukha ng aswang na kaibigan. Walang kaalam-alam si Artemis sa masamang balak nito sa kanya. Sa mga sandaling tuluyan na siyang makalapit, ay agaran siyang kikitlin ng buhay sa pamamagitan ng pagdukot nito sa kanyang puso. Samantala, dahil sa matinding pagkakasakal ni Melchor sa liig ni Cleofe, ay nawalan na lang ito ng malay. Subalit, mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kanya ng aswang na ito. Napapangisi na lamang si Melchor mula sa isiping ilang sandali na lamang ay magtatagumpay na siya sa kanyang mga balak. Nang sapat na ang distansya para maisagawa ang kanyang pag-atake, ay mabilis niya na itong isinagawa. Akmang dudukutin na sana ni Melchor ang puso ni Artemis nang bigla itong nagsalita. Patawarin mo ako, Melchor. Alam kong hindi mo ako mapapatawad sa mga ginawa ko. Kulang pa ang buhay ko bilang kabayaran sa mga ginawa ko sa pamilya mo. Matapos magwika ni Artemis, ay napalood na lamang ito sa lupa at napapikit ang kanyang mga mata. Saka nagsimulang napaluha. Kaya nagtatakang napatanong na lamang si Melchor sa kanya. Anong ibig mo sabihin, Artemis? Anong kasalanan? Kunwaring nagpatuloy pa ito sa kanyang pag-iyak. Saka nagsimulang magwika. Melchor, patawarin mo sana ako. Wala na. Ha? Anong wala na? Sinong wala na? Patay na sila. Teka nga sandali. Dinawin mo nga, Artemis. Ano ba yung sinasabi mo, ha? Makinig ka, Melchor. Malungkot na napatingin muna si Artemis sa kaibigan bago nagpatuloy magsalita. Samantalang mas lalong naiintriga at mas nabahala naman si Melchor. Sobrang interesado ito sa mga sasabihin ni Artemis. Alam mo kasi, Melchor, kanina pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan ko nasa labas ang mga magulang mo. Mas lalong nandilat ang mga mata ni Melchor nang marinig na sangkot ang kanyang mga magulang. Nang mapansin naman ni Artemis na tila mas lalong bumaling sa kanya ang atensyon nito, ay nagkunwari pa siya sa kanyang paglalahad ng kwento. Datapot walang kaalam-alam si Melchor na naghahantay lamang siya ng magandang tiyempo na umatake. Oh, tapos ano? Kausap nila si Tia Belinda hanggang sa... Kunwaring napayuko muna si Artemis. Walang ano-ano at malakas na inasinta ng kamao ang mukha ni Melchor habang paggalit na binitiwan ng katagang. Patay na sila, Melchor! Patay na mga magulang mo! Tila ilang sandaling tumigil ang mundo ni Melchor ng mga sandaling yon.
Huli na nang matanto niya ang pagtapat ng kamao ni Artemis sa kanyang panga. Dahilan ng mabilis niyang pagkakawala ng kanyang balanse para matumba sa kanyang kinatatayuan. Bago pa man siya tuluyang sumayad sa lupa, ay mabilis na nahilan ni Artemis si Cleofe. Pagkabalik ni Melchor sa kanyang wisyo, ay napatras na lamang siya nang makitang nakatutok na sa kanyang muka ang patalim na hawak ni Artemis. Buti na lamang at hindi niya napansin kanina ang isa pang nakatagong patalim sa likod ni Artemis. Isa pa sa mga sekreto ng binata. Kaya pala hindi man lang ito nabahala nang itapon niya ang kanyang armas sa lupa kanina. Dahil may reserba pa pala siya na isa pa. Napatingin na lamang si Artemis nang makita ang matinding paghagulgol ng kanyang kaibigan. Tila hindi nito matanggap na wala na ang kanyang mga magulang. Patuloy lamang ito sa kanyang pag-iyak na waring hindi alintana ang patalim na nakatutok sa kanyang harapan. Mas nangibabaw pa ang kanyang matinding pagluluksa kumpara sa matinding takot. Hindi tuloy maiwasan ni Artemis na mahabag sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Sa kabila kasi ng mga ginawa nito sa kanila ni Cleofe at sa tunay nitong pagkatao, kahit paano ay naging magkaibigan pa rin naman sila dati. Marami silang magaganda at masasayang alaalang nabuo at pinagsamahan. Maraming bagay na napagtalunan at napagkasunduan. Subalit ang lahat ng ito ay tuluyan ng mawawala ng saysay dahil sa nasabing mga tagpo. Laking pagkabigla na lamang ni Artemis nang walang pakundangang hinila ni Melchor ang punyal sa kanyang kamay at umiiyak na itinarak ito sa kanyang sariling liig. Kasunod noon ay ang paghandusay nito sa kalupaan at nagsimulang mangisay ng mangisay. Melchor! Melchor! Napasigaw na lamang ng ubod lakas si Artemis at mabilis niyang niyakap ang agaw buhay na kaibigan. Hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan na itong nasawi sa kanyang harapan. Sobrang tindi ng naging pagtangis ng binata dahil sa sinapit ni Melchor. Walang humpay sa pag-agos ang kanyang mga luha. Bago pa man niya tuluyang lisanin ang nasabing lugar, ay siniguro muna ni Artemis na maayos ang pagkakahimlay ng kanyang kaibigan. Kaya naman, ibinaon niya ito sa lupa at nilagyan ng mga bato bilang tanda at proteksyon na rin laban sa mga hayop. Nang magkamalay si Cleofe, ay saka isinalaysay ni Artemis ang lahat. Labis-labis naman ang pagkabigla nito dahil sa kanyang mga natuklasan. Pero, gayunpaman, ay pareho naman silang ligtas na dalawa. Makalipas ang mahabang panahon, tuluyan nang nabaon sa limot ang mga napakapait na kaganapan. Arturo, anak, tawagin mo na ang tatay mo. Sabihin mo kakain na tayo. Opo nanay, sandali lang po. Tay, kakain na daw po tayo, sabi ni nanay. Sige kamo. Susunod na ako anak. Salamat. At doon nagtatapos ang pakikipagsapalaran ni Artemis. Wakas.